Bagong content naman po tayo sa ating video sa ating channel na One Version pa. Ang content natin ngayon ay dito natin kukunin sa Genesis chapter 3 verse 21 hanggang 24. Yung sabi dito, and unto Adam also unto his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. The Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now lest he put forth his hand and take also of the tree of life, and ate and lived forever. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of his garden, of the garden of Eden, cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Ito ay makikita na si Adan ay nagkasala. Nagkaroon ng pangamba ang Diyos na baka sila ay pumunta sa puno ng buhay at kumain at sila ay mabuhay ng walang hanggan na nasa ilalim ng kasalanan. Ang ginawa ng Diyos ay kanyang pinalabas at dinala sa lugar na kung saan doon siya kinuha. Ang Diyos ay naglagay ng cherubims at ang tabak na iikot na nag-aapoy. Flaming surge. Sabi pa dito, flaming surge which turned away. Turn every way. So dito, nakikita na nilagyan ng Diyos ng harang ang puno ng buhay para hindi basta-basta ito mapasok ni naman. So, dito ay makikita na there is no shortcut. We must pass it through the flaming surge. So, kinakailangan nating makapasa sa tambak na umiikot, nag-aapoy. Dito, kung titingnan natin yung surge, ayon sa Revelation ng salita ng Diyos, ang tabak ay sa Hebreo chapter 4. So ating makikita na ang surge na umiikot ay ating makikita sa Hebreo. Hebreo chapter 4, sabi, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing asunder of soul and spirit, and the joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intent of the heart. Dito, makikita natin na ang salita ng Diyos ay tulad sa tabak na magkabilay talim. Sabihin, ang salita ng Diyos sa Hebreo ay inihal tulad sa tabak na magkabilay talim. Dito natin makikita na ang Word of God, ayon sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then sa John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh, at ang salita ay naging laman. Ano ang hawaga nitong salita ng Diyos na sa langit, ayon sa Revelation, ang salitang Word of God is a name, isang pangalan.
divine person whose habitation is in heaven, ang person na nakatira sa langit na ang kanyang pangalan ay Word of God. Ibig sabihin, the earthly name of Jesus, the earthly name of the Word of God is Jesus. But His heavenly name is the Word of God. So dito ating makikita dito sa Revelation. Sa aklat ng Apocalypse, chapter 19, dito ating makikita na the Word of God is a name of a divine person whose habitation is in heaven. So, ang kanyang tahanan ay sa langit, kung siya ay napunto sa lupa, ay kanyang pangalan ay Jesus. Ngunit sa langit ang kanyang pangalan, ito ang sinabi ng salita ng Diyos. Revelation chapter 19 verse 11 to 13, ito ang sinasabi. I saw heaven open. Dito, behold, the white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he that judged and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. He was clothed with a vesture dipped in a blood, and his name is called the Word of God. So, ito yung hiwaga ng Diyos na binubuksan sa atin. No, from the name Jesus to the Word of God, revelation of the Church. So dito, makikita natin na ito yung malalim ng mga bagay ni Jesus. Nga, sa Matthew 7:10, pinakita niya yung divinity of Jesus, yung pagiging Diyos niya, na sa langit ang kanyang pangalan ay hindi Jesus, hindi Word of God. Dito sa lupa, ang pangalan niya ay Jesus dahil ang pangalan na ito ay nagmula sa langit, ibinaba sa lupa, ibinigay sa pamagitan ng anghel na sinabi niya kay Maria na ang magiging pangalan ng sanggol na kanyang sisilang ay Jesus. So, dito natin makikita yung hiwaga ng salita ng Diyos na isinalarawan sa lumang tipan upang maging bantay. Kailangan dumaan ang bawat tao sa prosesong ito na kailangan mo lumagpas siya sapagkat walang shortcut. Kaya ang sabi dito, ang tabak ay umiikot. Iikot na nag-aapoy na walang shortcut papuntang langit kundi kailangan dumaan sa proseso. So dito, ito nakikita ng salita ng Diyos na sa Hebrews chapter 4, ang tabak ay Word of God, at ang Word of God ay nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng laman, sa John chapter 1, verse 1 at verse 14, at ayon sa Revelation, ang Word of God ay pangalan ng isang persona, na divine being, na sa langit ng kanyang pangalan, at ang divine person in heaven, his earthly name is Jesus. At ito makikita natin sa Lucas, chapter 1, verse 26 to 31. Dito, malalim yung hiwaga na binubuksan sa atin ng Diyos. At hindi natin ito malalaman kung hindi tayo tatanggap ng revelation kung paano pag-angkupin ang salita ng Diyos sa isang unawa na binibigay sa atin, that the Word is the Word of God, and the Word of God
And revelation is a person. So dito, ang apoy na nakasama ng tabak na umiikot, ang sabi naman sa Matthew chapter 3, sabi ni Juan sa kanyang testimony na Jesus will baptize the Holy Spirit with fire. So dito makikita natin na sa Matthew chapter 3, dito naman natin makikita ang emblem ng Holy Spirit o ang pagsasalarawan ng sa Holy Spirit bilang apoy. So sa Matthew 3:11, sabi dito ni Juan Bautista, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So meaning, magkasama ang revelation ng Word of God at ng Spirit. Kaya kung titingnan natin yung sa lumang tipan, makikita na natin dito yung magsasama sa isang ministeryo ang Panginoong Sus. Sumisimbolo sa bak na niliwanag na ito ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit ay apoy. Kaya naman, nang bautismo si Jesus ay lughodan, na ang Holy Spirit. So, kailangan kumpanyon sila magkasama para gawin at ganapin ang pagliligtas ng Diyos sa tao. Magkasama ang Holy Spirit at ang ating Panginoong Kristo para luwalhatiin ang Ama upang gawin ang kalooban ng Ama sa lupa. Kaya nga, kinakailangan nating makilala at malaman ang mahiwagang nito ng Diyos sapagkat kinakailangan magtagumpay tayo at kailangan dumaan tayo sa proseso para makalapit ang tao sa puno ng buhay at ang tao na sino mang makalapit sa puno ng buhay, siya ay mabubuhay magpakailanman. So dito makikita natin yung salita ng Diyos na nagpapahayag tungkol sa Holy Spirit ng Holy Spirit. Siya ang lingas ng apoy. Sa Deuteronomio, aking babasahin sa Deuteronomio chapter 4 verse 24, dito makikita that God is a consuming fire. Deuteronomy 4:24. Sabi dito, the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. So dito, ang Holy Spirit sa lumang tipan ay ipinakikilalang Diyos. Diyos ng apoy na sumusupok. Consuming fire. Tungkol ito sa Holy Spirit. Kaya naman, sa Hebreo chapter 12 verse 29, dito ipinagkikita na in-reveal kay Paul na ang ating Diyos ay isang apoy na mamumugnaw. Hebrews 12 29. Sabi dito, for our God is a consuming fire. So dito natin makikita na pinakailangan nating maunawaan. Bawat isa ay nananampalataya na magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Bawat isa na sumasampalataya ay umaasa na kapag ka namatay sa buhay na ito, may buhay na ibibigay ang Diyos na walang hanggan. So dito, kailangan magtagumpay ang tao. Kailangan sapagkat ang Holy Spirit na ito at na nasa tabak, nasa salita ng Diyos, na kasama ng Panginoong Diyos, ito yung humaharang na kailangan dumaan tayo sa proseso para makakuha tayo ng bunga ng puno ng buhay upang ang tao ay mabuhay na magpakailanman. Genesis 3:24, ilagay ng Diyos ang dalawang cherubim. Dito sa Revelation chapter 2 verse 7, ito yung kinakailangan nating pagdaanan at pagtagumpayan. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa Revelation chapter 2 verse 7, sabi niya, "To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." So dito, kailangan magtagumpay tayo. Paano tayo magtagumpay? Ano ang dapat natin pagtagumpayan? Na kailangan magtagumpay ang Diyos na magpakilala sa kanyang sarili sa ating mga buhay. At ang pagpapakilala na ito ng Diyos ay kinakailangan nating tanggapin. Ang Diyos ay nagpakilala sa lumang tipan at ang Diyos ay nagpakilala sa bagong tipan. So, kinakailangan maging malawak ng ating pangunawa sa mga bagay nito sapagkat kung tatanggapin natin ang Diyos sa lumang tipan at itatanggi natin ang Diyos sa bagong tipan, hindi nagtagumpay ang Diyos sa atin yan dahil may argumento ang Diyos sa atin. Sapagkat sa bagong tipan, sa Matthew 28 verse 9-10, dito ipinakilala ang tungkol sa Ama, tungkol sa Anak, at ang tungkol sa Holy Spirit. So, ang ibig sabihin, magtagumpay tayo, sabi ng Panginoon Jesus, nang sino mang magtagumpay ay bibigyan na makakain sa bunga ng puno ng buhay at siya mabuhay na magpakailanman. Kaya nga, kinakailangan ano ang dapat natin pagtagumpayan? Genesis 3 verse 24. Kailangan magtagumpay tayo na makapasa tayo panuntunan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo at sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kapag kung hindi tayo magtatagumpay, sinabi ng Panginoon Jesus, ang sino mang magtagumpay, kailangan magtagumpay ang Diyos. Natin siyang kilalanin bilang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. At sa ating binasa sa Deuteronomy 4 verse 24, our God is a consuming fire. At tumutukoy ito sa Holy Spirit na ang Ama ay Diyos, at ang Anak ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos. At hindi ito conflict sa sinasabing one God. So, ang Ama ay siya ang Diyos ng banal na plano at layunin. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, hindi lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay makakapasok sa Karyan ng Langit. Sabi nga niya sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin makakapasok sa Karyan ng Langit, kundi iyong gumaganap ng kalooban ng aking Ama. So ang ibig sabihin, ang pagkilala sa Ama ay ang pagkaalam kung ano ang plano at layunin ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao, kung anong kalooban ng Diyos dito sa lupa para sa tao. So dito natin makikita na sa pamagitan ng Anak, tatamuhin natin ang kaligtasan sapagkat siya ay naparito para tayo tapusin sa mga kasalanan
na bayugod sa cross para linisin tayo sa lahat ng ating karamihan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. So dito, ang pagdating naman ng Holy Spirit ay upang pagtibayin ang tipan na kailangan ang tabak naroon ng apoy, ang Holy Spirit at ang Panginoon ay magkasama sa ministeryo na pinagkatiwala ng Ama para mahayag ang kalooban ng Diyos Ama, para mahayag ang kanyang plano at layunin sa sangkatauhan. So ito ang dapat nating pagtagumpayan. Sapagkat kung magtagumpay ang Diyos sa buhay natin, lang kapag nagtagumpay tayo sa mga alituntunin ng Diyos, kapag nagtagumpay tayo sa panuntunan ng Diyos, bibigyan tayo ng karapatan na makalapit sa puno ng buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito sa content natin ay ipinapakita na kailangan natin magtagumpay at pagtagumpayan ang cross. Sapagkat kung wala ang cross, ang Panginoon Kristo ay nagtagumpay sa cross. Tagumpay ang Panginoon Kristo sa kamatayan sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli. At nagtagumpay ang Panginoon Sos, makyat sa langit maluklok sa kanan ng Ama. So dito makikita natin na ang cross na ito ay ang pagtalikod sa mga bagay ng sanlibutan. Ang cross na ito, kapag tinanggap natin si Jesus at ito namumuhay natin na ating buhay sa pananampalataya sa Diyos, may buhay na dapat nating pagtuunan at hindi ang mundong ito. Hindi ang kasiyahan at ang layaw ng mundong ito sapagkat ayon sa John, 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ang sino mang umiibig sa sanlibutan wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, ibig sabihin, ang taong kasanlibutan, hindi niya taglay kung ano ang nasa puso ang taong kasanlibutan, wala siya kanya ang puso ng Diyos. Sapagkat ang puso ng Diyos, yan ang kanyang tinatawag na naglalaman ng kanyang plano at layunin. Naroon sa puso ng Diyos ang kanyang kalooban. At kapag ang tao ay makasanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang nasa sanlibutan ay ang kita ng laman, kita ng mata, at ang kapaluluan sa buhay. At ang mga bagay na sa sanlibutan ay lilipas, ngunit ang sabi ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So ito ay dapat magtagumpay sa ating buhay at kailangan pagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Nga, bigyan ako ng Diyos ng pangako nang sabi niya, if Jesus does not triumph over you, the Holy Spirit will not come upon you. Because the release of the Holy Spirit is only after the cross. After death and after His resurrection and after His ascension, saka palang ibinigay ang Holy Spirit. So, kailangan mo ng pagdaanan ng Panginoon Jesus ang kamatayan sa cross. Ang cross na dapat nating pasanin ay ang pagtalikod sa layaw ng sanlibutan at ang pagharap sa buhay na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang Flaming Swords Revelation, ito'y napakahalaga nating maunawaan sapagkat malalim ang nilalaman nito ngunit binubuksan sa atin ng Holy Spirit na ang pangakong ito na kung magtagumpay tayo, makapasa tayo sa Flaming Swords at makalapit tayo sa puno ng buhay, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya nga, ang content po natin ay nagpapaalala, nagpapakita kung ano yung ating katayuang espiritual sa harapan ng Diyos. Pakilala na ba ang Diyos sa atin o kinikilala ba natin ang Diyos sa atin? Sa ating mga buhay, kinikilala ba natin siya? Bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. So dito, binubuksan sa atin ng Diyos na kinakailangan natin kilalanin ang ayon sa Mateo 28 verse 19, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ang Ama ay Diyos, at ang Anak ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos, ayon sa Deuteronomy chapter 4 verse 24, at sa Hebrews chapter 12 verse 29.
Our God, the Lord our God, is a consuming fire. So dito makikita natin na kapag ka naunawaan natin ito, yung revelation na ng surge, ako'y naniniwala. Kung kaya't ang tao sumasampalataya sa Panginoong Sus at sumasama pumapasok sa mga kasimbahanan, patamuhin ang ipinangako ng Diyos. Ngunit huwag po natin kalimutan na ang Diyos ay may proseso sa bawat naghahangad ng buhay na walang hanggan. At ito ang dapat natin maunawaan. At ito po ang content natin sa video natin ito. The flaming swords, there is no shortcut papuntang langit at kailangan nating magtagumpay sa tabak na nagliliyab na umiikot sa lahat ng dako. Nawa ang Diyos ang magbigay sa atin ng unawa at magdala sa atin sa karanasan na magkaroon tayo ng gutom at uhaw sa mga bagay ng Diyos, na ang Diyos hangarin natin na magpakilala sa ating buhay at sa personal na kaparaanan. Upang kapag ito'y nangyari, na magtagumpay ang Diyos sa ating buhay, una, kailangan ang Diyos magtagumpay. Paano magtagumpay ang Diyos sa ating buhay? Kinakailangan tanggapin natin ang kapahayagan na pinahayag ng Diyos. Ang Diyos ay nagpahayag sa lumang tipan. At ang Diyos ay nagpapahayag sa bagong tipan. Paano natin ito tatanggapin? Paano natin siya kilalanin na hanggang sa kasalukuyan ang Diyos ay nagpapahayag sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo? Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos. Matatanggap ba natin ang kapahayagang ito na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo? Pangalawa, paano tayo magtagumpay? Naranasan na ba natin kasanin ng cross? At ang cross na ito ay hindi cross na literal, kundi ang pagtalikod sa layaw ng mundong ito. Ang pagtalikod sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng salitang Diyos, ang sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. So kung wala ang pag-ibig ng Diyos, ano ang nasa ating puso? Ano ang nasa ating kalooban? Kundi galit at poot ng diablo ang naghihintay. So dito, makikita natin na ang Diyos ay mabuting Diyos. Habang papalapit ang panahon, ang mga palatandaan ng panahon ng kanyang pagbabalik. Isa sa mga palatandaan na malapit ng kanyang pagbabalik ay ang pagkakaroon ng digmaan ng bansa sa mga bansa. At ito ang nangyayari ngayon. Matitrigger ang tinatawag nilang World War III sa pamagitan ng digmaang ito sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino. So dito, makikita natin na ang Diyos ay yung malalim na mga bagay ay binubuksan na niya ang hiwaga upang may handa at malaman ng tao kung anong panahon na tayo meron ngayon. Ano ang mga salita ng Diyos na natago ang kapahayagan ngunit binubuksan niya sa nitong mga huling araw para sa ating pakinabang, para sa ating kaalaman upang ihanda ang tao sa tinatawag na rapture. Sapagkat ang rapture ay ang unang hakbang ng Diyos upang ipagkaloob ang buhay na walang hanggan sa bawat isa na mapapasama sa rapture. Sapagkat isang pribilehyo na ibinibigay ng Diyos sa tao na ang rapture ay hindi mararanasan ng tao yung physical na kamatayan, kundi ayon sa salita ng Diyos, isang kisap mata magbabago ang anyo ng tao, dadalhin ng Diyos sa langit. At pagdating sa langit, babasbasa ng Diyos, di babalik kasama ng ating tanong sa tinatawag na second coming. Nawa, meron tayong natutunan sa video natin ngayon sa mga salita ng Diyos. At kung may kulang man ang Holy Spirit, ang dadagdag ng pagpaunawa sa personal na karanasan upang ating maunawaan na walang shortcut patungong langit. Kailangan dadaan sa tamang proseso, sa tamang panuntunan na iniakda ng Diyos. Mula sa lumang tipan sa bagong tipan hanggang sa ating kasalukuyang panahon.
sa Diyos ang papuri. Kaibigan, kung di ka pa subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. Ang pag-subscribe ay napakalaking bagay kung tayo ay patuloy na gumawa ng mga video makatutuhan, pabuluhan mula sa mga salita ng Diyos upang tayo ay maging handa sa araw na yon ng rapture. At maging handa tayo anumang oras mangyari ang rapture na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Diyos ang papuri.